Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sa babangko sa Team USA ay nahambol nga si Jayson Tatum at napagtanto niya na hindi ang pagkampyon ang katapusan ng lahat. Pagpus ito pa lamang ang simula at madami pa siyang kailangang patunayan. At noong off-season ay sinabi nga ni Tatum na araw-araw ay nag-e-ensayo siya ng 6 AM at twice a day nga daw siya nag-e-ensayo mga kaibigan kahit na may mga team practice pa ang Celtics. Inayos din nga mga kaibigan ang kanyang jump shot at sinabi niya din na hindi pa natin nakikita ang kanyang best version. Well, kahapon nga sa unang game ng Celtics ay inaani na niya ang bunga ng kanyang pag-e-ensayo. 25 points kaagad ang ginawa niya sa first half at 37 points, 4 rebounds and 10 assists on 14 of 18 shooting sa field at 8 of 11 shooting naman sa 3-point line sa buong game. At oo, ginawa niya lamang yan mga kaibigan sa loob ng 3 quarter. Hindi na nga siya naglaro sa 4th quarter dahil aabot na sa isang buwan ang tambak ng Celtics sa Knicks na supposed to be ang second best team sa Eastern Conference. Ganun pa man, we all know na capable nga si Tatum ng ganitong klase ng performance. In fact, ay nakita na natin ito sa kanya noon pa man. Ang inaabangan ng mga fans ay kung magiging consistent na ba siya sa kanyang efficiency. Ito nga ang main problem ni Tatum dahilan kung bakit hindi siya nalalagay sa MVP conversation, ang kanyang patay-sindi na performance. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magkakaroon ng MVP type of season si Tatum at ito na ang simula ng kanyang prime? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron at sa Lakers. Kahapon ay nagtala siya ng 16 points, 5 rebounds and 4 assists on 7 of 16 shooting sa field. Decent stats nga ito, ngunit medyo mababa yan sa nakasanayan natin sa kanya. Subalit kung titingnan natin ang sistema ni Redick ngayon, posible maging normal na nga ang ganitong mga stats ni LeBron dahil ang main focus na nga ng opensa ay si Anthony Davis na nagtala ng 23 shots with 15 free throw attempts. So basically 30 or 31 shot attempts nga yan mga kaibigan. Subalit the rest of the team ay halos lahat pantay-pantay na lamang ang opportunities. Isa pa ay hindi na din si LeBron ang main ball handler ng team. Balik small forward na nga si LeBron at si D'Lo at Austin Reeves na talaga ang naglalaro ng mga guard position. Hindi na din umiikot ang play nila sa pick and roll lamang, bagkus sa horn set offense na nga ito. So dahil dito ay posibleng bumagsak na din nga ang kanyang mga assists. Subalit ang kagandahan naman dito ay ang pag-angat ng produksyon ng kanyang mga kakampi. Bukod dyan ay hindi napipiga o napapagod ng husto sa opensa si LeBron at ang resulta nga nito ay mas nagiging masipag siya sa depensa at sa pakikipag-agawan sa mga rebounds. Tiyak na may mga oras na gagawa pa rin nga si LeBron ng mga halimaw na mga stats. Subalit posibleng ang mapadalas sa mga stats niya na katulad ng kahapon kung ang resulta din naman nito ay mas madaming panalo at mas makakaiwas din sa injury si LeBron dahil sa hindi siya gaanong mapapagod na magpatakbo ng lahat sa opensa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Bagong matapos ang video ay mabigyan po sana natin ng oras na ipagdasal ang ating mga kababayan sa Bicol kung saan madami sa kanila ngayon ang lubog sa baha dahil sa bagyo na dumaan mga kaibigan. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Maraming salamat po.